Kahit nga ako nagmumotor, pag ako'y nagbabiyahe, tapos madilim, meron pong liwanag yung motor. Pero kahit anong liwanag, kapag talagang pusikit, talagang ang maliliwanagan lang yung dinadaanan mo, yung kapaligiran mo, madilim. Continue. Na sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na maging handa na sindi yung ilawan. Bakit? Kasi ng mga panahon na yun, dahil wala pang teknolohiya, wala pang advanced technology, kapag ang kanilang mga Panginoon or amo, boss ay maglalakbay patungo o mula doon sa malayong dako pabalik, sila ng mga alipin ay dapat na naghihintay, nag-aabang. Hindi kagaya ngayon na mayroon ng teknolohiya, text mo na lang, chat mo na lang, ganitong oras kami darating. So nasusubaybayan, namomonitor natin yung pagdating ng mga taong ating hinihintay o inaasahan. Kaya hindi tayo maghihintay ng matagal. At habang tayo naghihintay, may mga ginagawa pa tayo, binabudget natin yung oras. Pwede natin sabihin ng mamaya pa naman siya darating, pwede pa ako maglaba, pwede pa ako magluto, pwede pa ako maglinis, pwede pa akong gumawa ng ganito. Hindi kagaya noon na talagang mag-aabang at mag-aantay sila. May mga tower pa nga daw yun eh. Tapos nakasindi yung kanilang ilaw, liwanag, para dumating man yung kanilang hinihintay. At sila abutang gising, meron silang reward. Kapag inabutan daw tulog, may parusa eh. May hagupit, di ba? So, inihahalin tulad ito ng ating Panginoon sa pagdating ng anak ng tao sa ating kapanahunan. Na dapat tayo laging handa sa kanyang pagdating. At sa atin pong pagbasa ay may tinutukoy pang ang kasalan, di ba? Okasyon ito eh. Di ba? So, mayroong kasalan. At walang ibang kasalang magaganap ay yung pagdating ng ating Panginoong Yesus para pakasalan ang kanyang iglesia, ang kanyang mananampalataya. Ang kasalang tinutukoy dito ay ang pagdating ng ating Panginoon sapagkat siya ang lalaki kakasal at ang babaeng pakakasalan naman ay ang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabing mapalad ang alipin na abutang magbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Ito yung pinakasusing talata sa atin pong pagbasa. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Ano ba yung ilawan na tinutukoy? Eh di yung liwanag. Maaaring ito yung may kaugnayan sa Espiritu Santo, sa ating buhay, na dapat nagnining ng nagliliwanag. Maaaring salitan din ng Diyos sapagkat ito'y tinutukoy sa Biblia na ito'y tanglaw. Ang salita mo'y tanglaw sa aking mga landas. So, maaaring tumutukoy sa salita ng Diyos yung ilawan na dapat nating pinagniningas na nagliliwanag sapagkat ito yung gabay, ito yung tanglaw para sa ating lahat ng hahakbangan, lalakaran, hindi tayo matitisod. Hindi kagaya ngayon, may mga ilaw na ang poste. Di ba? Kahit nga ako nagmumotor, pag ako'y nagbabiyahe, tapos madilim, meron pong liwanag yung motor. Pero kahit anong liwanag, kapag talagang pusikit, talagang ang maliliwanagan lang yung dinadaanan mo, yung kapaligiran mo, madilim. So hindi mo alam kung ano yung nasa paligid mo, sa kaliwat kanan mo. Batid ni Jesus na sandaling panahon na lamang niyang makakasama sa lupa ang mga alagad. Dahil dito, wala siyang pinalalagpas na pagkakataon upang turuan sila tungkol sa kaharian ng Diyos at may tumpak sa kanilang mga maling pag-iisip at gawi at may handa sa kanilang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Papansinin po ninyo ng mga nakakaraang gospel, ang mga alagad talaga medyo baluktot, taliwas yung kanilang isipan, di ba? Medyo yung kanilang pag-iisip at gawi ay hindi naka-align, hindi naka-release sa gustong mangyari ng ating Panginoong Hesus sapagkat pinag-aagawan po nila yung kaliwa at kanan ng ating Panginoong Hesus. Nung malaman nyo nung 10, nagalit yung dalawa. Nagalit sa dalawa yung 10 sapagkat sila man interesado din doon sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. So, yung kanilang isip, yung kanilang panuntunan, yung kanilang prinsipyo, medyo taliwas doon sa gusto at kalooban ng ating Panginoon. Kaya hindi po pinapalagpas ng ating Panginoon na sila'y turuan kapag sila ay nagkakasama-sama, kapag sila ay nasa tagong lugar, sa ilang na lugar. Pinaaalalahanan sila, tinuturuan sila patungkol sa kaharian ng Diyos na maitama yung kanilang mga maling pag-iisip at maihanda saan? Sa pagpapalaganap ng mabuting balita. So ang Panginoong Yesus ay tinuturuan niya at inihahanda ang kanyang mga alagad sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito po, uulitin po natin dito po sa live. Ang atin pong ginagawa na pag-share, pagbabasa ng mga Word of God, ng mga reaction, mga komentaryo, ay hindi po ito pagmamagaling. Hindi po ito pagmamalinis na pwedeng sabihin nilang ng iba, bakit ka nagtuturo, bakit ka nangangaral, marumi ka naman, makasalanan ka naman, wala ka bang nagagawang pagkakamali? Meron, marami. Kaya lang, sinasabi nga na walang perpektong tao. Sabi nga ng isang paring profesor namin noon, kapag tayo palaging bumabalik at nagpapagamit sa ating Panginoon, yung lahat ng ating karumihan, yung lahat ng ating kasalanan, hindi na tinitingnan ng ating Panginoon yun once na ikaw ay nagbalik loob sa Kanya. Tayo ay nagiging walis tingting. Yung walis, marumi, pero nagagamit siya panglinis. Yan. Kaya nga, itong social media ay ginagamit natin ngayon para maipagpalaganap, maihanda. Sino? Yung mga tao na minsan dadalaw sa ating mga live. Malay mo, sa kanilang
pindot na buksan nila ito yung ating live. Tapos meron silang malaking pagsubok, problema, suliranin, nang makapakinig ng salita ng Diyos o nagliwanag yung salita ng Diyos sa kanilang buhay, yung kanilang hindi magandang plano or balak gawin, biglang babaguhin yun ng ating Panginoon. Parang si San Pablo, di ba? Si Saulo, nung tinutugis niya ang mga mananampalataya at mga Kristiyano para usigin, di ba? Kinatagpo siya ng ating Panginoon sa ilang di ba? Sa disyerto, sa tabing sa kalsada, nagpakita ang ating Panginoon. O di ba nung na-encounter ng Panginoon, Jesus, si San Pablo, siya na dating mamamatay tao, siyang dating umuusig sa mga Kristiyano, nang siya ay ma-encounter ng Panginoon, siya ay ginamit at naihanda ng Panginoon para maging apostol sa mga hintil. At sa Biblia, siya ang may pinakamaraming sulat sa mga mananampalataya, sa mga iglesia, di ba? Malay mo, meron nakakapanood dito sa ating live, sa isang iglap, biglang ma-encounter niya ang ating Panginoon at biglang babaguhin ng Panginoon ang kanyang buhay. Para magamit din siya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kagaya rin sa atin, nais niyang lagi tayong handa sa pagsunod sa kalooban ng mga mumunting kabutihang makapagpapaligaya sa ating kapwa. So tayo man, inihahanda din ng ating Panginoon ng ating mga sarili. Sa akin nga meron pong nangihingi kasi vlogger daw ako. Akala nila pag mga vlogger, maraming pera. Kasi akala nila pag mga vlogger, maraming pera, maraming laman ng bulsa. Nawa, dumating, mangyari, magkatotoo, di ba? Malay natin, who knows, di ba? Tuloy tayo. Mamuhay na may kabanalan at huwag magsawa sa paggawa ng mamumunting kabutihang makapagpapaligaya sa ating kapwa. At malay natin, tayo rin ang makikinabang sa ipinupunla nating kagandahang loob. Kagaya ng naganap sa sumusunod na kwento. Totoo yan Lahat naman ng ating gagawin sa mundo ito, sa ating kapwa, may balik yan Kasi yan ay prinsipyo ng pagtatanim. Once na ikaw ay nagbigay sa lupa, ibabalik sa iyo ng lupa yung bagay na iyong itinanim. Nagbigay ka sa karagatan, sa ilog, ng pagkain para sa mga isda. Bibigyan ka ng karagatan ng ilog ng mga isda. O, diba? Parang ganun yung prinsipyo yun Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, gumawa ka ng mabuti sa tao, gumawa ka ng kabutihan sa kanila. Sabi ng Biblia, ang mabubuting tao ay sumusukli, nagagantimpala sa mga taong gumawa ng mabuti. Ang mga propeta naman, kapag ginawan mo ng mabuti, ang propeta ay gaganti ng kabutihang ginawa mo. May mga tao namang hindi nakakaganti sa atin. Ngunit sinasabi ng Panginoon, na ang hindi magagawa at hindi may gaganti ng tao sa ating kapwa, Diyos ang magbabalik, Diyos ang gaganti. Gagantihin tayo sa lahat ng kabutihang ating ginawa. So, ang ibig sabihin, hindi talaga tayo masisiro. Tama yung sinabi. Kung ano yung iyong pinunla, yung ano yung tinanim natin, darating ang panahon, ito'y aanihin natin. Di ba yung alipin, kapag yun ay inabutan ng kanyang Panginoon, nagisigan, naghihintay, sigurado, meron yung reward, meron yung gantimpala. Tayo din, kapag tayo nag-aantay at nag-aabang sa pagbabalik ng ating Panginoon, darating ang panahon, gagantihin tayo. Naalala ko nga yung isang kwento Yung isang bata, malakas ang ulan, so naghahanap siya ng masisilungan, nahirapan siyang maghanap ng masisilungan. So gininaw na siya, nangangatog na siya, parang magkakasakit na siya. Yun daw bata, giniginaw, nilalamig. Dumating daw ang panahon, may nakakita sa kanya. Siya pinatuloy doon sa bahay na iyon. At dahil sa siya giniginaw para magkakasakit na, ang ginawa daw ng tao ay binigyan siya ng damit, tapos binigyan siya ng isang basong gatas para mapanauli, mainit. Isang basong mainit na gatas para mapanauli yung kanyang lakas. So doon naputol yung kwento. Pagdating ng panahon, itong taong ito ay nagkasakit, yung taong nagbigay sa kanya ng gatas. So nagkaroon siya ng matinding karamdaman, so naratay sa ospital, so malaki yung kanyang ginastos, malaki yung kanyang babayaran. Hindi siya makalabas ng ospital hanggang sa laki na yung kanyang pinoproblema, lahat ng kanyang iniisip. Hanggang merong isang nurse na dumating sa kanya at sinasabihan siyang, "Sir, pwede na po kayong lumabas." Sabi niya, "Paano ako makakalabas? Hindi pa ako bayad." "Huwag na ho kayong mag-alala sa bayarin. Bayad na po ang lahat ng inyong billing." Gulat siya "Pwede na ho kayong lumabas. Bayad na po ang lahat ng inyong bayaran dito sa ospital, sa gamot, sa doktor, at sa lahat ng inyong gastusin, expenses pa dito." Wow! Alam niyo, ang gulat niya, sabi niya, "Sino ang nagbayad?" Ayaw na hong magpakilala kung sino ang nagbayad Basta ang mahalaga, pwede na po kayong makauwi. Pero sabi niya, hindi ako aalis ng ospital na ito hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nagbayad sa aking bill, sa lahat ng aking bayarin, sa lahat ng aking pananagutan sa ospital na to. So yung nurse napilitan na tawagin, dalhin sa kanya yung nagbayad ng lahat ng kanyang billing, lahat ng kanyang gastusin. So nung magkita yung nagbayad sa yung pasyente, ang sabi ng pasyente, "Kayo ho bang nagbayad ng aking bill sa aking gastusin sa ospital na ito?" Sabi niya, "Opo, ako nga po. Huwag na ho kayong mag-alala sa inyong mga gastusin at sa inyong bayarin. Bayad na po."
Paano ako nakabayad? Sabi daw sa kanya. Naalala niyo po yung isang bata na halos nanginginig, basang-basa noong mga panahon na ako'y bata pa at ako'y inyong pinapasok, pinatuloy sa inyong bahay at binigyan niyo na ako isang basong mainit na gatas. Sabi niya, ako po yun at ngayon po ako ay doktor na. Salamat po sa iyong isang basong mainit na gatas ay binigay mo sa akin nang dahil doon ako po ay nagbalik panibagong lakas at ngayon po ako'y ganap ng doktor. Bayad na po ang lahat ng inyong gastusin dito. Binayaran nyo ng isang basong gatas. Tingnan po ninyo. Lahat ng ating ipupunla, nakagandahang loob, kabutihan, mabuti sa kapwa, darating ang panahon, hindi man ngayon, pero pagdating ng panahon, aanihin natin lahat ng ating ipinunla na kabutihan at kagandahang loob na ating nagawa sa ating kapwa. Hamon, ipamalas natin sa dilim ang karekta ng ating liwanag na tila baga kandilang umaandap-andap ang mahalaga may liwanag. So inilalantad ng ating kamatayan ang marupok na karekta ng ating buhay. Ito po ay sinabi ng isang manunulat Minsan daw, yung ating kamatayan ay nagpapakita ng marupok na buhay ng tao. Ngunit hindi doon nagtatapos sa kamatayan ang buhay natin sapagkat mayroong kabilang buhay, walang iba yung ipinapangako ng ating Panginoong Hesus. Ang mahalaga, maging handa tayo sa pagbabalik niya katulad ng isang alipin na palaging mayroong liwanag, nagsisikap na maabangan ang pagdating ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon. Ito po yung ating pagbasa para sa araw po ng Martes, October 22, 2024, na hinango natin sa Lucas chapter 12, 35-38, na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad na dapat palaging handa sila na mayroong sindi ang mga ilawan tulad sa taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan o sa anumang okasyon, para pagdating ay mabuksan agad yung pinto. Sabi ng ating binasa, mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tayo po yun. Mapalad tayo na abutang datnan sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga mayroong tanong pa si Jesus sa kanyang mga alagad, sa pagbabalik kaya ng anak ng tao, may masumpungan pa kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Taas ang kamay. Ako po yun, Lord. Kami yun, Lord. Kahit maraming pagkukulang, pagkakamali, panghihina, panlulupaypay, nagmimithi pa rin makasama. Nagmimithi pa rin makapiling ang ating Panginoon. Nagmimithi pa rin abutan tayo ng ating Panginoon na nananalig sa Kanya. Thank you, God, for everything.